Hello, magandang gabi po at madali nang aabot sa madaling araw at mag-aalas 12. Pero sa ngayon po ang oras ay 11:43 at meron po tayong isang malaking pasabog, napakalaking pasabog. Pero sa ngayon, ah, at ito'y tulungan niyo ako sa aking kampanya, pagiging senador at saka iyan po nilagay ko ng aking mga nakalagay diyan ng detalye kung saan kayo pwede magpadala. At saka kung meron kayong mga stars, bigyan ako sa stars sa aking Facebook. At kung stickers, super stickers sa aking YouTube, ay bigyan niyo po ako. So, ngayon, ito'y isang malaking pasabog, napakalaking pasabog. Ang title po nito ay yung BF ni Zainab Harake na si Julian Cuevas ay pasok po sa 1 toneladang shabu na import. Ito po ay fresh na report na nasagap natin, no, sa ayon nito sa A1 informant natin. At ito po ay siguro mabuti nang sasabihin ko na muna ngayon, no, at halos sigurado nito ang aking impormasyon at dito na tayo ngayon magsimula. Okay. Pero bago yan, nais ko munang ikwento kung ano na ang nangyari sa ating mga kinagigiliwang mga tinutulungan ng mga Batang Pasay. Yung Batang Pasay kasi yun yung mga tinatawag na mga aping-api dyan, inapi ni Mayor sa Pasay City. So ngayon kung gano'n ang nangyari, edi talagang ito ang walang kinabukasan mapupuntahan itong mga kabataan pagka gano'n. Kasi siyempre napansin na ano na natin na yung mas nangingibabaw yung interest ni Mayura. Ang interest niya po diyan ay balang araw ay Zinab Bang Mali Spelling daw sabi ng misis ko. Okay, palitan ko. Pero anyway, habang papalitan ko, magkikwento muna ako. Papalitan ko lang, i-edit ko lang yung spelling, no? Zinab ba? Zinab? Anong spelling ni Zinab? Zinab Harake. So, okay. Ang kwento po natin ngayon ay nag-i-import nasa negosyo na pala ng pag-i-import ng shabu itong ex ni Zinab Harake, no? Pero ang ano natin, ang ating si Zinab pala ay superstar to sa social media. Isa sa pinakamalaki na followers sa Facebook. So ngayon, pero bago tayo pupunta diyan, dadako, ipasyalan muna natin, kamustahin natin ang mga Batang Pasay na tinakwil na ni Mayor Amy Calixto. So okay ito muna tayo. Ang mga bata po sa ngayon diyan ay ikaw mo mali spelling ko ata ng Zinab. 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 Sandali lang. Kasi pagtatawanan tayo ng tao. Okay, habang magkukuwento. Itong balita pong ito, nakuha ko ito sa, sabihin ko na lang na isang opisyal sa PDEA na hindi ko babanggitin kung ano pangalan niya. At ito ay
ang kwento nito ay nag-alarma siya pero hindi ko muna ilalabas yung email niya sa mga lahat ng otoridad. Nag-alarma siya na may darating na tinatawag na Cebu, isang tonelada, isang barko na Cebu. Ang darating isang container van na 1 ton ng Cebu. Pero diyan mo makikita na nangyayari ito sa panahon ni BBM. Akala natin panahon lang ni Duterte nangyayari ito. Naalala niyo ba yung Naalala niyo ba yung magnetic lifter? So, in short, pwedeng si Duterte ang dahilan nun at pwede rin hindi si Duterte kasi hindi na ngayon si Duterte ang presidente. Meron pa rin ang nangyari, isang tonelada. Can you remember yung sa 990 kilograms na shabu na natagpuan sa WPD Lending Building yun sa Tondo, Manila, na nasangkot pa nga doon yung si Rodolfo Mayo na sarhento. So dito mo po makikita na talagang na yun ng Pilipinas ay our fate has already been sealed. Kumbaga nakapako ng ating kapalaran pagdating sa Cebu ang pinag-usapan. At hindi lang po Cebu, pati po sa mga usapin na corruption, hindi na tayo nakakawala. Ang problema lang, ang mga tao po, ang problema, ang mga tao nito ay wala nang ikabubuhay. Marami na po sa nagreklamo. Hindi lang ako, mga abogado na mga kaibigan ko, na mga subscribers ko, nagkikwentuhan kami. Ang mga doktor na kaibigan ko, nagkikwentuhan kami na hindi na daw sila nagsisindi ng ilaw sa gabi. Sobrang mahal na ang Meralco. Sobrang mahal, hindi na nila kaya. So, ngayon, pagka ganun, kung nagmamahal, ibig sabihin, napakatindi ng inflation. Anong inflation? Inflate, pagpapalaki ng presyo. Ito'y sinusukat sa mga pangunahing bilihin. At ito pa ngayon, ang problema lang natin sa ngayon is kahit na ang pangunahing bilihin ay mahirap bilhin ng mamamayan, mayroon pang isang toneladang shabu na ngayon na August 4 ko lang nakuha ang result. Hindi, ngayon ko lang nakuha ang result, ang dokumento na binigay sa akin ay may petsa na August 4. Tapos, nakalaman doon, isang toneladang shabu ang paparating. Hindi ko lang muna papanggitin kung sinong tao ang involved, maliban kay Julian Cuevas, na dating boyfriend ni Zinab. So, ibig sabihin, ayon naman sa aking kaibigan, hindi ko muna banggitin pangalan, si Julian Cuevas ay dating tao ni Duterte. At siya po ang isa sa nagpaparating dito sa isang toneladang shabu. Ang shabu na ito ay nandoon pa sa container. Kaya nag-alarma ang aking source. Pinadalhan ang mga opisina na dapat magmatsyag niyan. Nabantayan ang isang toneladang shabu na napapaloob sa isang malaking container. Yan po ang nakakalungkot yan. Sino ba ngayon ang presidente? Hindi naman si Duterte yung presidente, pero sa panahon ni Duterte, napakaraming mga shabu na sinasabi na naparating sa customs. Ang problema, magnetic lifter na lang nakuha natin, wala na yung shabu. At naalala ko pa nga, tinuturo nila kay Colonel Eduardo Asierto yun. At naalala ko pa si Colonel Eduardo Asierto po ay hinahunting pa. Binadgetan pa na kung ilang milyon ni Duterte para ipapatay. Ang bayan talaga natin ito. Sa totoo lang, pag makita mo, sobra pa tayo sa Colombia. Sobra pa tayo sa Mexico. Yung cartel ng Mexico, Sinaloa cartel, grabe doon patayan. Wala na, sa tingin ko, nasa level na tayo nila. So, all along, hindi ako nagkamali sa aking pag-analysis na yung pogo na ito, nila ni Alice Go, nila ni Catherine Cassandra Leong, nakasama dyan si Bong Pineda, sigurado ako. Kasi hindi naman makakalusot. Ang front, ang palabas ay pogo. Pero ang totoo, droga. Kaya ganun sila kayaman.
Kaya ganun din po, lahat ng magbantay kayo, lahat ng mga mayor. Mabuti pa si Vico Soto, pinasara niya na. Kasi lahat po ng Pogo ay ginagamit nila na front. Kunwari, naniniwala ang Pilipino, aba, ang laki nga naman nakita sa Pogo. Bilyon-bilyon ko magbibigay. At saka, magban man ng Pogo si Bongbong Marcos, ituloy pa rin ibang pangalan na. Pwedeng gamitin online gaming, online overseas gaming. Ibig sabihin, OOG, o di kaya OGO, online gaming overseas, OGO. Tanggalin yung P. O, pwedeng internet gaming license. Ano po, nakikita ko pinakamalaki talaga na influensya sa Pilipinas ay droga. Kaya naalala ko isang mama sabi, "My God, I hate drugs." Nako! Kwento ka pa, I hate drugs. Sino bang author niyan? Tinuturo ka sa ebidensya ni Eduardo Asierto. Kayo ni Michael Yang. Tinuturo ka rin ni SPU1 na dati mong tao na marami ng pinatay mahigit 300 para pumatay para sa iyo. Tinuturo ka rin na ikaw ang king of all drug lords. Tapos, ang ginagawa mo sa sumatotal sa istorya, maraming mga pinatay, palabas lang ang lahat. Mga pinatay na mga piyait-piyait, pero karamihan dun sa pinatay ay hindi naman gumagamit na siya po. Hindi naman mga peke, tinuturo lang, nilista-lista ng kapitan. All the while lang ng kapitan ng mga barangay nililista, sila rin ang tulak. Ganun po. Hindi ko alam kung paano tayo makaligtas sa sitwasyon ito. Ang solusyon lamang nito, honesty. Only honesty can solve this. But the problem is, we are bankrupt of honesty. Nako. So, ibig sabihin, ang lahat ng general na nagpoprotekta sa Pogo ay nasa droga. General Romeo Karamat Jr. Kasi sikat ka eh. Nung provincial director ka ng Bulacan, pinakamaraming patay sa Bulacan. Kaya sino ka magkakaroon ng isang moral na kadakilaan para ikaw ay isisiwalat mo si Bato sa ICC tsaka si Digong. Pare-pareha lang kayo. Ikaw, Bongbong. Ano ito, Bongbong? Hindi natin ito makuha sa ngiwi-ngiwi. Your government is also bankrupt of honesty. Ladies and gentlemen, hindi na natin kailangan maging magaling sa pagpamamahala. Kailangan lamang natin nandoon ang ating honesty, katapatan sa katotohanan. Ito ngayon, papalabas kayo, ito ako, ito ako, ito ako. Oh, parang hindi ako maniwala na ang nireport sa akin, ang ex-boyfriend ni Sinab, pinaka-star sa lahat ng FSACAN, pinakamaraming followers sa Facebook. 26 million at ang followers, so mas malaki pa kay Rafi Tulfo. Ang dating boyfriend niya, na si Julian Cuevas, ang isa sa uma-assist sa 1 tonelada na shabu na parating. Anong gawin natin? Ang magagawa ko lamang dito, nang nakuha ko informasyon, hindi ako makakatulog na hindi ko isusumbong sa bayan. Sana yung mga nakarinig dito, bahala na kayo kung anong action gagawin ninyo. Mind you, in-email sa akin, hindi ko ipapakita ang email. Kasi sikreto yon. Makikita ang pangalan na nagpapadala sa akin. 1 toneladang shabu. Can you imagine that? Ay, nako. Sa pagsunod, sundan natin ito. Sinasabi ko sa inyo, napakatindi ito. Hindi ito basta-basta. Walang-wala yung mga nakuha na mga shabu doon sa Pampanga. Na 3 billion na shabu na nakuha sa Mexico, Pampanga, kay Willie Ong, wala yan. At alam ko na siliwalat ko na sa inyo na si Willie Ong at saka si Alice Go ay
kaibigan. Yan lang masasabi ko sa inyo. So ngayon, ano ang ibig sabihin kung bakit? Ano ang papel mo dyan, Dong Kalugay, na ikaw ay mayor na Suwal, Pangasinan at sinasabi na boyfriend ka ni Alice Go? So bakit ka pumayag na maging boyfriend ni Alice Go? Na lumalabas pala ay shabu ang lahat sa likod nito, hindi pogo. Nagkamali lang spelling. Pogo lang nilagay yung spelling, sinulat, pero ang totoo pala shabu. Ay, nako. Hindi ko alam solusyon. Hanggang siwalat lang ako dito. I am not enough. The world may be not enough. And let many Filipinos die kung ganun ang ginagawa ninyo. Baka darating natin sa punto. Alam mo, malapit na tayo sa kultura ng Mexico at saka sa Colombia. Sa kanilang kultura, pasok ang lahat, kulturang suhulan. Iyon na tayo ngayong Pilipinas. Hindi nakakawala dito yung korte natin, gano'n din, kultura na suhulan din na namamayani dyan. Pero mo naman yan, nag-issue ka ng warrant, search warrant, para halugugin ang pugo sa purak, pagkatapos babawiin mo. Ano kang klaseng judge? Ibig sabihin, nilagyan ka. At hindi mo gagawin yan kung hindi malaki ang ibinigay. Bakit? Kasi pag ginawa mo yan, tatanggalin ka sa pwestong pagka-judge. At ano kapalit? Magkano ang retirement mo kung ikaw maging judge? Retirement mo hanggang 6 na milyon pag mag-retire ka. So malamang 10 million ang binigay kay Judge Maria Belenda Rama ng Branch 14 Malolos. Sabi ni sa Dynamic Force, purihin niyo pa si BBM. Ayun, purihin niyo pa si BBM, paiyak-iyak. Oh, hindi pa kayo naniniwala yung may ibig sabihin yung ngiwi-ngiwi na yun. Ha? Pareho lang yung dalawang yan. BBM, Duterte, magkaiba ng spelling pero parihang mga animal. Parihang mga hayop. Mas matindi pa to kay tatay niya. Mind you, ako, sinusugal ko ng buhay ko rito, alang-alang sa kaalaman ng lahat. Baka sakali pa lang, mayroong isang divine providence na mangyayari. Bayan ko, Panginoon ko, tulungan mo kami, nasa iyo ang awa. Gagawin ko ang lahat ng magagawa ko. Sa totoo lang, inaalay ko yung buhay ko rito sa ganitong trabaho kasi sawang-sawa na ako, paulit-ulit ang trabaho. Maya-maya, andun naman, suhulan naman dito, suhulan dito, suhulan dito. Kailan mamamayani ang katahimikan at kaunlaran sa ating bayan, sa ating lipunan, kung ang lahat ng mga judge na kung saan kumakaso ay kumikiling sa hindi na meritorious ng mga kaso. Napakalaki ng sample ko. Sample ko lang sa Pasay City. Ha? Yung Pasay City, ito naman, Eme Calixto, ang mga mayor sa lahat ng bansa, ng bayan, sa lahat ng lungsod, may obligasyon sa ilalim ng Republic Act 7279 na kung merong inuutos ang korte na maggigiba ng bahay o demolition, sila ang magbibigay ng relokasyon at hindi papayagan ng mayor na magkakaroon ng paggigiba, na papayagan ng sheriff na maggigiba kung wala pang bahay na may ibibigay o malipatan ang mga nakatira dito ng moment. Tingnan mo, itong nangyari sa Pasay sa number 2297 sa FB Harrison Street. Mahigit 50 bata mula sa sanggol na wala ng laman ang kanilang mga didi. Makita mo, nakakaawa. Ang mga malalaki sa kanila, may mga hinuli ang DSWD. Anong ginawa ng DSWD? Hinuli tapos binitawan. Akala ko hinuli para pakainin yung mga matatanda. Nung hinuli nila, naglalakad pa yung matatanda. Nung binitawan nila, hindi na makatayo. Naawa yung isa si Marlon Donina, na isa sa kasama nila. Isa rin sa biktima.
Binigyan niya ng tubig. Sabi ko, mga kababayan ko na laging gutom, huwag kayo mag-alala, hindi po kayo mamamatay. Basta uminom lamang kayo ng tubig kahit 1 taon kayo walang pagkain. Hindi po kayo mamamatay. Iyan po ang survival training natin. Ginagarantiyahan ko yun kasi naranasan ko na mag-fasting sa loob ng 45 days na walang kain-kain. Tubig lang. Kaya natin yan. Kaya natin to. At least, ito, nailabas ko na. Siguro makalawa, makatlo, magugulat kayo kung sino-sino ang mga tao sa likod nito. Pasalamat tayo, mayroong 1 o 2 o 3 na mga tao na tapat sa tungkulin, tapat sa katotohanan, at tapat sa konsensya na nagsisiwalat nito at alam niya na wala na siyang, isa rin siya kagaya ko na hopeless na rin. Kaya pinadalhan ako sa baka sakali. Sabi ko, sige, isugal ko na sarili ko. Isiwalat ko na ito. 1 tonelada. 1 toneladang shabu. Saan galing? Myanmar galing. Shit, anong ginagawa ng ano natin? Puro lang kayo papugi. Ngayon, sagutin mo ako, Mr. Duterte, matapos mo pinatay mahigit 30,000. May nagbago pa? Mali ata yung pag-pronounce mo kasi Bisaya ka. Sabi mo, I hate drugs. Yung pala, I ate drugs. Diyos ko, humingi ako ng tulong sa iyo. Napakalaking sindikato, pinakamalaking sindikato sa Pilipinas ay droga. Small time yun pangangawat sa flood control project. Small time pa yan. Small time ang pagnanakaw diyan sa Parmali. Wala yan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit kaya ng Pogo na magbigay, magbabayad? Narinig niyo ba yun sa hearing? Kaya magbigay ni Cassandra Leong na kasama ni Harry Roque nung kinausap si Altenco Cocaine, kaya niya magbayad ng 182 million pesos at one time. Nang ibig sabihin, kung 2% yun sa dapat nakikitain nila, at magkano kinikita kung sa Pogo, kung totoong Pogo? E di, ang 2% is 182 million, i-divide mo yung 182 million by 0.02. Ang sagot, 9 billion pesos ang kinikita. Sa tingin mo ba makikitain ng Pogo? Hindi ako maniniwala. Bakit ano ba yung Pogo? Hindi ba nauubusan ang tao na nanunugal? Sabihin na natin yung mga nanunugal doon sa kabilang ibayo. Iwala sa Pilipinas. Kasi overseas nga eh. Hindi ba nauubusan niya ng pera para mapatuloy na bilyon-bilyon kinikita? Mind you, droga ito, hindi po ito Pogo. Sabihin natin, ang style na Pogo ngayon, may mga scam, may love scam, kung anong scam. Sa tingin mo ba, yung isang tao kagaya ko, na biktima na ako minsan 1 beses, yung deposit ko sa aking BDO, ubos. Sa tingin ko, kahit abogado ka, na kaya kang lukuhin eh. Ang tawag ng kapatid ko dyan, sa sistema na ginagawa, emotional engineering ang ginagawa nila. The engineer on your emotions, playing around your emotions, hanggat sa yung emotion mo, bibigay, nagtiwala ka, pasok ka sa, ang mga huli-huli ay may panalo ka, o di kaya kailangan mo na i-update ang iyong account kung hindi ka na maka-withdraw. Yan nga mga ganong mensahe. Actually, mga pinapalabas, pinatext yan na tinatawag na text blast. O sporadic, o di ka shotgun na text. Nakita niyo yung nahuli yung mga Pogo doon? Ang dami-dami cellphone, di ba? Pero mind you, I still believe that one day we will see and discover that the real intent of these Pogos
is shabu. Nothing less, nothing more. Tandaan nyo, ang shabu mamawawala, masisira kahit anong kumpanya, kahit anong negosyo, pero ang shabu at droga at cocaine, hemp, hindi mawawala, hindi mamamatay. Alam mo yung negosyo mga hemp, it is as old as Jesus Christ. Di ba yung Afghanistan nga nabubuhay sa tinatawag na pop? Bulaklak na puti, yung pala cocaine yun. At officially, pinapatakbo ng pamahalaan ng Afghanistan. Kaya, hindi ako naniniwala ng pugo ay pugo. Ang pugo ay luko. Luko-lukuhan lang yan. Kasama na dyan sa laro nila, yung pag-spy. Napansin mo ba? Siniwalat ko na kung saan merong EDCA sites na US tsaka Pilipino na parang temporary bases, ay malapit dyan, merong mga pugo. O, tingnan mo, sa Clark Air Base. Ano ang ginawa? Tingnan mo, sa kabila ng Clark ay katabi Bamban. So, merong pogo doon si Alice Go. Sa kabila ng Clark, ito yung Purak. Meron din si Cassandra Leong doon na girlfriend ng kapatid ni Alice Go. Ang ibig sabihin lamang yan, si Alice Go po ay kasama sa triad. At ito po ngayon ang nagja-jive naman sa sinisiwalat ng isang Chinese insider na vlogger na nanggagaling sa Fujian at Triad na gang, itong si Alice Go. Ganun lamang po. Mula dito, hindi ko lang muna, para patunayan ko sana sa inyo, ipapakita ko sana yung email address galing sa PDEA officer. Pero hindi ko muna isisiwalat kasi malalaman nyo kung sinong PDEA officer ito. Anyway, nais ko lang muna ipakita siguro ang ano na ang kalagayan ng mga bata dyan sa Pasay. So, anyway, sabi ng mga nakakaalam, it is, Bureau of Customs is more, o kaya sabi na most dirtiest now, o most not dirtiest pa, o dirtiest now. It is dirtier than during the time of Duterte. Pwede mo sabihin Duterte year. Kung panahon ni Duterte, ang BOC, ang Bureau of Customs, pwede mo tawagin Duterte. Pero panahon ni Bongbong kasi mas matindi, pwede mo tawagin Duterte year. Paano mangyayari sa ating buhay, mga kaibigan? Binibigyan ko ng pagkakataon si Julian Cuevas na boyfriend ni Zinab na magbigay isa ng inyong ilalabas ko ang inyong side. Rest assured. Pero ang sa akin, may isisiguro ko sa iyo, ay iwan ng information. Kaya, kung gusto mo i-challenge, walang problema. We can go to court. So anyway, siguro maliban dyan, ipapakita ko lang muna siguro yung bagong, sasabihin ko lang yung bagong update kay, ayon sa aking bubuwit na isa pa, ipakita ko lang siguro, ay sabihin ko lang kung nasaan si Alice Go ngayon. Siyempre, andun sa boyfriend niya. Sino bang boyfriend niya? Si Dong Kalugay, mayor na Suwal, Pangasinan. So, yan po ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, mga kaibigan ko. Let us just pray that something good will happen out of this. Wala sa kamay natin ang solusyon. Nasa kamay ng ating otoridad ang solusyon. Ang problema lang ay hindi sila honest. O ito, pinapalabas ko ngayon kung kumusta na ngayon mga batang Pasay na walang bahay. Ito, tingnan yung sanggol ito. Sanggol, nakita na marami ako nakita sa kanila, yung matatanda nila. Oh. Natutulog na walang kumot. Saan sila natutulog? Buti madala silang folding bed.
ikakasa sa gilid ng kalsada. At kung may pagkakataon matulog, nakaw ng tulog, tapos gigisingin ng kapitan, palayasin. Yan po. Samantala, yung mga ibang opisyal na dyan, nagkamal ng salapi dahil sa mga parating na shabu. O yan, natutulog. Yan ang iba. Tingnan mo, nakakaawa yung mga bata. Tingnan mo, Amy, Calixto, Rubiano, ang ginawa mo. Masdan mo ang iyong ginawa. O, ayan. Marami sa mga bata, ayan, nag-aaral. Oh. Tingnan mo. Nag-study, nakakaawa-awa. Marami po sa kanila hindi nakapag-aral dahil may sakit. Nagkaroon ng sakit dahil sa ilang araw na ulan, basa sila sa ulan. Yan, yung iba nagtatambay doon sa harap ng Aliw-in motel. Motel na ngayon, pwede mo tulugan. Andun sila sa labas ng kalsada. Ayan, yung kuna na walang lamang baby. Ayan ang mga baby na iba. Ito naman pala, yung lalaki sa gitna, siya po ang si Benedict na kinasuhan ng pulis ng direct assault. Ang problema, meron kaming nakuha na mga video nung inaresto nila. Biro mo 3, 5 na mga pulis ang umaresto sa kanya. Paano niyo mapatunayan mga busing na meron nga tinatawag na direct assault? Kayo nag-assault sa video Kaya ba ng bata ang mahigit 10 na pulis? My God! Isa pa kayong hindi tapat sa katotohanan. Maging tapat naman kayo sa katotohanan, iyang may laking tulong na sa bayan. Yan, dito sa ngayon sa loob ng korte. Nag-aantay siya ng kanyang pagbabasa ng kaso laban sa kanya. At sinabi niya kanina na hindi siya guilty. Kaya magyari nito, humanda kayo, mga pulis kayo. At ikakasuhan namin kayo sa administrative case at saka illegal arrest. Ayan. Yan mga kanina sa City Hall yan. Hindi ko na siguro, isasound pa ba natin? Ayan. So anyway, pinupukpok nila si Amy, nabibigyan sila, yung mayor, nabigyan sila ng relocation. Amy, dahil sa ginawa mo, nilabag mo ang Section 28, Paragraph C, at saka Sub-Paragraph 8 ng Republic Act 7279. At dahil dyan, makukulong ka ng hanggang 6 na taon sa kada pamilya na nabiktima mo. At may kasama pang multa hanggang 100,000 pesos. Ibig sabihin, kung 100 pamilya ang tinira mo dyan, di 100 cases times 6 years, 600 years ang nag-aantay sa iyo na kulong. At isa pa, mayroon ka pang nilabag sa Section 11 ng Child Abuse Law, Republic Act 7610. Makukulong ka rin dito. Dahil hinayaan mo ang mga bata na walang mga damit na nakakatulog sa kalsada, ang iba hindi nakakatulog, at mga dede na walang laman. Ang mga bata dito ay tinutuluan ng ulan. Marami sa kanila nagkasakit at hindi na nakapag-aral. Alam ko, ina ka rin. Kaya lang, puts ata. Ina ka nga rin, pero ang tingin ko, puts. Kaya kakasuhan ka rin namin ng child abuse. Isama namin sa child abuse law, kaya case, si Sheriff, kasi nilabag ni Sheriff Lawrence Aguila yung Section 28, Paragraph C, Sub-Paragraph 1 ng Republic Act 7279 na nagsasabi na bago ang sheriff manggiba, magtalaga siya ng petsa kung kailan siya gigiba at bigyan niya ng palugit na 30 days ang mga tao na gigibain ng bahay. Hindi niya ginawa. Bagkus, pumasok na siya bigla. May bitbit siya na isang
kumpanya ng mga pulis. At siyempre pa, hindi niya gagawin yan kung hindi yan sugo at hindi siya kutya ng mga abogado. Kaya mga abogado dito, ipapadisbar din. Para pare-pareho na tayong disbarred lahat. Ang judge dito hindi rin makaligtas, lalo na si Judge Rowena Niebistan. Kakasuhan din siya, may conspiracy din siya sa tinatawag na paglabag sa Section 28 ng Republic Act 7279. Biro mo, nabasa ko ang mga papel ng mga taong ito, humihingi sila ng tulong kay Judge Rowena Niebistan na sabihan, utusan si Mayor Amy Calixto Rubiano na bigyan sila ng relokasyon at hindi mo binayagan, hindi mo sila tinulungan. Bagkus, binasura mo pa, Judge Niebistan, ang kanilang paghingi. Ikaw ba, Judge, single ka pa, may anak ka ba o hindi? Pero sa pangilagay ko ay wala ka pang asawa. Kaya hindi mo feel ang umiyak pag makita mo ang iyong anak. O hanggang dito na lang muna at magsisiwalat tayo. Basta si Alice Go, nandun siya sa katabi ni, sa piling o sa kandungan ni Dong Kalugay na mayor ng Suwal, Pangasinan. Na bata o BFF o boss, hindi siya BFF, Colonel lagi, pero boss yan ni General Robio Karamat Jr. na isa sa mga 5 opisyal na mga general ng pulis na isinama ng ICC na kakausapin. Kasama si Bato, kasama si Oscar Albayalde, kasama si Elizar Mata, kasama si Leonardo. Kalimutan ko first name ni Leonardo. Kasi si Leonardo, hindi ko siya makakalimutan na siya ang namimigay ng 30,000 pesos sa lahat ng pulis at lahat ng mga vigilante na kada patay ng tao sa war on drugs. Kaya walang magagawa yan. Sabi ni Arceno, wala rin yan, Senator Rapi na yan. Puro TikTok lang alam yan. Oh, si Ginto nga, mga abusadong politiko, isa-isahin. Tapos si Gray, madaming hitman si Digong, nagkalat lang kung saan-saan. Ayun. Music lover, hindi mapagpakulong ang mayor na yan. Gagamitin niya ang kanyang pera at impluensya para, kaya nga panahon na siguro na tanggalin natin ang kultura na suhulan. Kasi kung wala ng suhulan, matatanggal na talaga yung unti-unti mawala na manumbalik ang katapatan sa watawat, katapatan sa bansa, katapatan sa mamamayan. Ang problema, yung mga nakaupo, mga speaker, isa pang may pakana, gagawa ng pork barrel na para sa ayuda. Ano bang ibig sa pork barrel? Gagawa ka ng batas, maglalaan ka ng pondo, at ikaw na congressman ang magsasabi kung saan at kanino mo ibibigay ang mga pondo. Bawal po yan kasi ang mga congressman at senador, ang trabaho nila ay gumawa ng batas, hindi magpapatupad ng batas. Ang trabaho magpapatupad ng batas ay nasa executive yan na pinamumunuan ng presidente. At ang kanyang mga tagapagsunod na tagapagpatupad ay yung DSWD kung ayuda. Kung kalsada, DPWH. Kung mga bakuna-bakuna, DOH. Mga ospital, DOH. At iba pa. Kung mga sakahan, Department of Agriculture. Kung mga agraryo, ay Department of Agrarian Reform. May tanong si Peramo, official, sino ba yung ex ni Sinab? Si Kwan po, si Julian Cuevas. So Wilfredo Sablay, di mawala yan, suhulan na yan. Grade na raid na yan dati, pero may tao sa NBI, pag raid, wala na, ni nakita ang drug dahil bago mag-raid, nakapagligpit na sila. Mga kamag-anak niya, yung ibang nalinis para, ay sabihin, ang balita ko, may record na ito si Julian Cuevas. Tapos si Josefa Celestino Garfield, grabe talaga mga taong sumumpang to serve and protect. Wala, to serve and protect, hindi. Ang protect niya, protection racket. Noel Rivera, good eve, Sir Toto. Janet T, lagi po sabi ni Percy noon, kailangan magkaroon tayo ng divine intervention.
Doc Jose Bonifacio Aguinaldo, Julian Cuevas, o siya nagsabi. Yung BF o boyfriend dati. Pero ang asawa niya, ata ngayon ay magkatuluyan ata sila ni Ray Parks Jr., anak ni Bobby Ray Parks. Piramo official, sino po ang ex? Ang tanong sa kung sinong ex. RZ1000, look what happened sa Israel. Ano nagawa nila? Greber pa lang, Leonardo Eleazar. Leonardo. Z100. ICC wala. Hindi, malapit na yung ICC. Huwag kayo mag-alala. Gintunga, mga abusadong politiko. Gray, madaming hitman si Digong. Music lover, Vivian Sarimo. Bakit po? Walang pumupunta kay Rapi Tulfo. Ang Rapi Tulfo, wala lang yan. Puro kwento lang yan. Hindi mo na kailangan pumunta sa kanya kung talagang magaling ang tao siya. Nakikita niya to. Imposible hindi nakita. Danig Palo, watching here, Atty. Bisay. Gintunga, Luis B. Santos, kahit nag-isa, pinaglalaban ang katotohanan. Janet, walang hanggang pasasalamat po, engineer, sa pagbibigay ng info sa amin sa araw-araw. Ipoy Mejia, Atty. Toto Kasing, we will vote for you. Alfred Para, Ed Lungay, good afternoon mula dito sa Florida, engineer, Dr. Toto Bonyog Kausing. Salamat po. Si Gray, lugmong sa druga ang Pilipinas. Maricoy, patong-patong na ang mga kaso ni Alice Go. Today, BIR naman ang kumaso sa kanya. Sunny Day, actually, maliit pa yung 500 million na kinaso sa 500,000 pinakinaso sa kanya. Leonard Baguna, watching from New York. Sunny Day, Davao Group. Manuel Vilatuya, good evening. Maricoy, Digong nyo, ito, Dutae, Eduardo Montalentino, bakit hanggang ngayon walang tumutulong sa mga nagibang bahay? Wala. Abet Trampe, parang narco sa Netflix. O tama, yung napanood mo sa Netflix ng mga narco. Ganon ang kwento na ngayon. Si Jojo Labata, baka isa lang sa West Philippine Sea na puno na ng buildings. O ngayon, bago ako umalis, nais ko po na i-share sa inyo, mag-join, tayo ay magiging, ang solusyon dito isa, dapat magiging bayani na tayo lahat ng Pilipinas. Lahat tayo. Ako ay tinatawag ko na, dinedicate ko ng buhay ko para maging bayani ng Pilipinas. Kaya kailangan natin ay magiging the Filipino hero. So ngayon, meron akong isi-share sa inyo na the Filipino hero. Pag mag-member kayo, ito, may katumbas ito ng medical services, na medical, tatawag ka, may sakit ka, sasagutin ka, at i-diagnose ka, bibigyan ka ng resita online, at pwede ka na makabili ng gamot mo online. Di ba? Online din online din yung Mercury Drug. So ito muna tayo, ha. At ang The Filipino Hero Channel website ay ito. Buksan mo lang yan, i-click mo yung membership at lalabas at i-fill up mo yung kunti lang na detalye, username, first name, last name, email address, password, country, tsaka zip code. Tapos bayad ka lang through cards. Simple as that. Na ngayon, pag nag-member ka po dyan, ang mangyari po ay $5 ang babayaran mo. Pero ang kalahati niyan ay mapupunta sa aking kandidatura pagka-senador. Kasi gagastusin ko yan sa pangkampanya ko. So hanggang dyan lang muna tayo at maraming salamat po sa inyo. Okay, Ma'am Jojo Alabata, magandang gabi. Hindi tayo po magsawa hanggang buhay tayo, habang may hininga. Hindi tayo magsasawa sa pagsasalita. Helen Ramos, buhay na buhay si Sir Percy Lapid. Sa katauhan niyo, Sir. Opo, siyempre, idol ko rin si Percy Lapid. Kung nawala siya, kailangan papalit ako. Sir Toto, kilala niyo po yan for sure. Siyempre, kilala ko to. Ito lang. Piramo Official, Atty. Sorry, di ko masyado narinig sino pong ex. Si Julian Cuevas, ang ex ni Zinab. Okay? Yan po ang involved sa pagpaparating ng 1 toneladang shabu. So, alam niyo naman kung magkano ang shabu, 1 kilo. Ang 1 tonelada, pag sinabi mo 1 tonelada, 1,000 kilograms ng shabu. So, Renato Cero watching from New York City. Pilger Vlogs, Sis Music. Ed Arestine, good to hear you again, Katoto. Gray, kilang-kila yan, pero bakit hindi kasama sa listahan ni Express Digong ang totoong ayaw na sa droga? Ayun. Sa susunod, makinig kayo at isa-isahin ko labas kung sino pang ibang kasama.
So, Edso Cortez, Lorna Juarez, mayor pa ba si Kapil? O, mayor siya. So, ngayon, kailangan na birahin din yan. So, Isidro Uwaw, I'll vote for you, sir. Salamat po. Ay, ulit ha, tatakbo pala ako ng senador. Kaya tulungan niyo ako kasi kung manalo ako, parang kayo na rin ang nananalo. Kasi for the first time ever that you will see a senator who is honest and who is the truly conscience of the nation. At araw-araw po ako magla-live kapag ako senador na, magre-report ako sa inyo kung ano na nangyayari. Si Daryl, so Nikolai Ruskov, good day, Attorney Toto Kausing, sino po itong 4 na senatong na protektahan ng Pogo? Okay, sa susunod ko na banggitin yan. Luis Santos, Pilger Vlog, salamat po sa iyong palipad. Loretta Grande, Attorney, kalampagin mo po, kaya yung kuwad, dapat sila magsisiwalat ng mga katiwalian. Ay dapat sana magaling sila kasi sila nagtumitingin sa mga libro ng mga pera. So Gray, meron pa ba yung ambulance ang laman siya bo? O galing Infanta? Ayun yung kay Mayor Mitra. Nalaman ko yun. Emily Sugisaki. Hello po, good evening po from Japan. Rems, nilagay tayo sa kumunoy sa hudas dito sa Pilipinas. Wilfredo Sablay, kailan tayo magharap ni Mayor Kapil? Malapit-lapit na. Antayin nyo lang. Hindi ko pwedeng sabihin kung kailan. Kasi baka abangan ako sa kalsada. Norms B, evening sir, Toto, more power to your vlogs. Loretta Grande, attach ang kuwa kaya ang kalampagin. Okay, sa sunod, meron tayong ilalabas patungkol sa kuwa. Alfred Para, Lord, isugo mo ang iyong lagad at kunin mo na ang mga gahaman at mamalabis. O yun, sana kunin na sila ni Lord. Engineer, dapat pala bayang bangag sa halip na bayang magiliw. O nga, tama ka. Noel Rivera, good evening po, Sir Toto. Josefa Celestino Garfield, grabe talaga mga taong sumampang to serve and protect, no? So anyway, kakantahin ko lang ang theme song natin dito. May pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan, nagpupugo ang lahat, tungo sa pagpugo at ating ipugo, pugong Pilipinas. So, natatawa si Doc Jose Bonifacio Aguinaldo. Ang social, taga Bureau of Customs speech, hindi na smuggling, droga na. Grabe, yun. Okay? So, magandang umaga. Julian Cuevas, ex-boyfriend ni Zinab.